So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, gagawa tayo ng first impression review sa bagong labas ngayon na super duper affordable smartphone, ang Itel A90. Maganda kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, good news, may bagong labas na naman po na budget smartphone ng Itel at itong Itel A90, and available na po ito sa official store ni Itel sa online. At napakamura mga ka-J-Vlog. So bigay ko sa inyo yung SRP, bigay ko sa inyo yung presyo niya sa online. For the 3GB 128 halagang 3,499. Tapos pag meron kayong voucher, makuha nyo to ng super duper baba na 3,200 pesos. Tapos meron tayo ditong 4GB 256 na halagang 4,200 pesos. At kung meron kayong voucher, makukuha nyo to ng 3,800 pesos. Again, pag bibili nyo tong Itel A90, medyo misleading yung RAM nito. Kasi doon sa kanilang official store, nakalagay 8GB 128 at 12GB 256. Pero tignan nyo po yung baba niyan. Ang titignan nyo talaga is the physical RAM itself, which is yung doon sa 128 na terno is 3GB of RAM, tapos sa 256 ang terno po noon is 4GB of RAM. So parang plus 8GB of RAM yung top of the line na 256 kaya naging 12GB, tapos doon sa 128 kaya siya naging 8GB plus 5 additional gigabytes of extended RAM. Again mga J-Vlog, the extended RAM is very useful lang yan for multitasking. When it comes to gaming and all, ang titignan pa rin po natin is yung physical RAM. Yung hardware mismo na nilalagay ng company or ng brand doon sa smartphone, yung pa rin po yung i-consider nating RAM dito. So 3GB 128. Syempre kawawa din yung mga bibili nito na hindi familiar sa specifications. Nakakala nila binili lang, 12GB RAM itong binili ko. Pero in reality, 4GB lang ang RAM no. So again, dito sa ating first impression, hindi po to full review. Nagbibigay lang tayo ng first thoughts natin dito sa bagong labas na smartphone hanggang ino-order pa po natin ang Itel A90. So stay tuned. Matik mga ka-J-Vlog, gagawa tayo ng unboxing review, game test, camera test na itong smartphone na to. Pero sa ngayon, syempre sa bibili na ngayon nito, lalo na sa payday, murang-mura lang ang Itel A90. At kung interested kayo, nandito sa shopping bag ang ating link or nasa description box. I-click nyo na lang yan. Matik, mura nyo po makukuha yan or below SRP pag click nyo po itong ating shopping bag dito sa ating gilid ng video. Usapang specifications tayo. First, display. The Itel A90 is merong 6.6 inches IPS LCD display with the resolution of HD+ 720p. Sa OS naman, out of the box, Android 14 pa rin siya with Itel OS 14. So sad to say, hindi pa siya Android 15. Pero sana ma-update siya sa Android 15. Mali mo, naka-ready na siya to update for Android 15. Hindi natin alam yan. Pero ayun, nakita natin dito, out of the box, saka Android 14 po ito. So sa when it comes sa chipset, medyo bago to sa pandinig natin. Unisoc Tiger 7100 with an octa-core CPU at clock speed 1.8 GHz. Medyo skeptical tayo sa GPU nito kasi to be honest, hindi ko pa to natatry. Pero natry ko na yung masakit sa ulo na GPU nito. PowerVR GE A322. Etong nandito sa Itel A90 kasi yung masakit na ulo na GPU is PowerVR GE A320. So hindi natin sure pa ang performance nito, pero sa ating review or game test, itingnan natin kung maganda nga ba ang GPU nito na PowerVR GE A322 compare sa mga ibang Unisoc na Mali G57 ang nilalagay. Meron siyang single rear camera with 13 megapixel and a front-facing camera of 5 megapixels. Siyang dalawang biometrics which is face unlock at fingerprint scanner, at yung fingerprint scanner niya ay side-mounted. Pagdating sa battery, meron siyang whopping 5,000 mAh na removable battery with 15-watt fast charging. So next mga ka-J-Vlog, bibigay ko sa inyo first impressions ko dito sa Itel A90. Again, based sa kanyang specifications, uulitin ko po na meron po tayong full review, game test, unboxing, camera test. Itong smartphone na to, abangan nyo na lang. Nagbibigay na po ako agad ng mga first impression thoughts ko dito based sa kanyang specifications. Dahil syempre, familiar naman tayo sa mga specs sa mga devices. Na-try na rin natin ang mga specs na meron din dito sa Itel A90 sa mga ibang device. Kaya maganda magbigay ng first thoughts natin dito kahit na wala pa po yung smartphone, wala pa po yung unit. Pwede tayo magbigay niyan based sa kanyang specifications. At
Kung interested nga ulit kayo sa ITEL A90, nandito po yan sa ating shopping bag or sa description box. First natin, natatalakayin is yung display. Display niya for a price tag na 3 to 4,000 pesos. Very normal or standard na rin siguro ang screen size na 6.6 inches. 9 screen refresh rate, medyo, I think that's the best minimum na rin na pwede natin makuha for a refresh rate na ganitong presyo. Pero yung mga ibang brands, nagbibigay sila ng 120 Hz screen refresh rate sa ganitong murang halaga. So sana, step up si ITEL, 120 Hz na sana nilagay nila. HD plus 720p is very normal din sa ganitong price tag, kaya huwag kayo mag-alala. Yun lang, notch display. Medyo nagiging hype na rin ang notch display sa mga ganitong presyo ng smartphone. Very outdated na display, pero siguro accept na rin natin na ganitong murang halaga, nagbibigay pa rin ng notch. Pero marami na rin ibang brands na nagbibigay na rin ng punch hole sa ganitong, sa ganitong presyo. Which is yan na rin talaga yung modern design today. Punch hole display na. Next, operating system. Operating system, yun nga, sinabi ko kanina, naka Android 14 po ito with ITEL OS 14. Pero let's hope na ma-update sa Android 15. Kasi it's, kalati na ng taon. Android 14 pa rin, bagong labas sa smartphone. Medyo, tayo dyan, skeptical tayo. Pero again, sana, ma-update ang ITEL A90. Mas better na siguro ma-ready siya sa update. Or sana, ginawa na nila ito out of the box ng Android 15. Kasi yung mga iba rin, naka-presyo niya, na ibang brands, naka-Android 15 na rin out of the box. Yun lang, medyo lang tayo dyan, skeptical. Pero ibang specs naman ng ITEL A90 for its price, okay naman. Next, RAM at ROM. Tulad ng sinabi ko, for the RAM at ROM, ito na. Maging mapanuri po tayo pag bibili tayo ng ITEL A90. Medyo misleading yung post again. Ang laki ng 8GB of RAM na nakalagay doon. Tapos doon sa pinakamalaking maliit na detalye sa baba, nandun po yung totoong RAM niya. 3GB of RAM plus 5GB of extended RAM. Pero again, for his price na 3,000 pesos, I think minimum na rin na pwede natin makuha is 3GB. Ang maganda doon, tinero nila ng 128. So 3GB 128 and 4GB 256. Finally, nalimutan na rin ng ibang brands ang 64GB sa ganitong murang halaga. It's about time. Kasi 64GB is super duper late na yan. Ngayon 2025, next year. Sobrang late na ng 64GB. Kahit meron kayong slot for micro SD card, again, for the micro SD card, pwede lang natin malagay niya mga photos, videos, documents. Hindi po tayo pwede mag-store ng mga games sa micro SD card. Doon pa rin po tayo magre-rely sa internal storage ng device, even yung mga OS update. So again, every year nagkaka-OS update, every year lumilit po ang storage ng ating device. Kaya 64GB, again, sobrang late na lang po ngayon 2025. Next, chipset. Chipset, tulad nga sinabi ko kanina, medyo bago nga sa pandinig ko, the Unisoc T7100 with the GPU Power VRG A322. So stay tuned lang sa ating game test dito sa device na to. Tatry natin. Pero malakas ang kutob ko mga J-Vlog. Parang performance-wise din ito ng G50 na Helio. Pero mag-research pa rin tayo dyan. Kung performance is the Unisoc na meron G57 na GPU, okay. Sana itong chipset na ito is hindi mabagal or kaysa day-to-day task, kaya naman magawa na ITEL A90. Next, camera niya is nakalagay doon dual Pero in reality, single lang siya kasi auxiliary lens yung isa. So, yun nga, ang gumagana lang dyan is yung main camera, is 13 megapixel. Pero kung titignan nyo yung itsura ng ITEL A90, mukha siyang triple real camera setup. Pero, yun nga, isa lang po gumagana yan. 13 megapixel. So, when it comes sa presyo niya, medyo okay rin naman. Pero again, hindi naman tayo nagbe-base sa taas sa megapixel, di ba? Titingnan pa rin natin sa camera test yung mapoprovide. Pero, specs-wise, low specs yung camera ng ITEL A90. So, next mga ka-J-Vlog sa battery and fast charging. So, 5,000 mAh. Mataas din yan, makunat din. The best minimum na rin natin na fast charging rate na makukuha sa ganitong presyo. Okay na rin yan. At ang pinakalas sa kanyang ingress protection. So, nakakatuwa for his price tag na super duper mura, 3 to 4,000 pesos. Meron siyang protection sa tubig. Again, water resistant po ito, pero hindi po siya malublob sa tubig with certain kind of protection, yung ganyang protection, IP54. Pero meron pong mga water resistant na smartphone na pwede po malublob sa tubig or masubmerge sa tubig with ingress protection 67 pataas. So yun mga ka-J-Vlog ang ating first impression sa ITEL A90. Hopefully nakatulong po ito sa inyo kung nade-decide kayo bumili na itong smartphone na ito. Super mura. Maganda. Super mura. Swak sa inyong budget. Again, kung interested kayo, nandito po yung link sa ating shopping bag or sa description box. At tukar nyo na mga ka-J-Vlog hanggang payday sale pa ngayon sa online.